Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga ka-business, mga kapapi. Welcome back to my YouTube channel. Kumusta na po kayo dyan? Lalo't lalo na ang ating mga OFW around the world. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Alhamdulillah. Bago po natin umpisahan ang ating panibagong reaction video, dito po sa komento ni Ate Nenet sa aking in-upload kaninang umaga na reaction video tungkol nga dito kay Clarissa ang sinungaling at ang pinagsabihan pang sinungaling itong si Ate Nenet. So, bago po natin umpisahan, baka sakali pong hindi pa kayo naka-subscribe dito sa aking YouTube channel, baka po pwedeng pakisubscribe at pakipindot ng notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga reaction video dito sa Ka-Business Official, sa Papa Dins TV at ang kanyang family ka-business at ang sometimes po dito kay Pugong Biyahero. At yun na nga, umpisahan na po natin ito. Mayroon lang po kasi itong kinomento ni Ate Nenet sa akin dito sa aking vlog. Sabi po ni Ate Nenet ay Nenet Recta 4253. Ang sabi ni Ate Nenet, noong 27 and 28 of February, pumunta dito siya. So, it means, mayroong date, kung anong date pumunta si Bong doon ng sunod-sunod. 27 and 28. So, sabi ni Clarissa, anniversary daw nila yung 28. Mansari. Diba? Bakit alam ni Ate Nenet ang petsa pumunta doon si Bong? Diba? Hindi lang kasi marunong si Ate Nenet, kung alam lang ni Ate Nenet, edi binidyo na lang sana niya si Bong para makita mismo ni Clarissa. Para yung sasabihin ng kanyang puppet na si Bong. Para malaman na talagang nagsisinungaling, hindi ba? So, yun na nga po. Binigay ni Ate Nenet sa atin, kinoment ni Ate Nenet dyan sa aking reaction video. Salamat Ate Nenet at nag-comment ka. Mayroon akong i-content sa araw na ito. Salamat. Shoutout sa iyo Ate Nenet, relax ka lang. At ay pasasabugin natin yung kanyang tenga ng usok ng galit. Di ba? So, ito na nga mga kabisnes. Ayon doon sa kanya, live kahapon, isinabi niyang kakasuhan nga raw niya itong si Ate Nenet. Sa ano kayang kaso, sa ano kayang kasalanan ni Ate Nenet at kaya niyang itong kakasuhan niya. Kasi ang sinabi niya rito, mag-antay ka lang Ate Nenet at pag-uwi ko sa July magharap-harap tayo. Koy, go lang Clarissa, ang tapang mo ano. Mayroon kang pampabayad sa attorney, kasuhan mo si Ate Nenet. Wala kang pambayad ng 40K na ayon sa'yo, may utang ka kay Ka-Business. Ikaw mismo ang nagsabi noon na mayroon kang utang. So, bakit hindi mo muna bayaran bago kang magkasukasuhan dyan? At yun pang binanggit mo, last Sunday na vlog, live mo, sinabi mo, wala po kaming ipon na pera ni Bong para sa kasal. Diba? Yun po ang sinabi niya sa kanyang live last Sunday. Siguro, may nagtanong ito sa kanya na isa niyang subscriber. Kasi itong si Clarissa, pag nagla-live ito, hindi ito siya sumasagot o hindi niya binabasa yung mga comment ng mga bashers sa kanya. Na malulupit ang comment, na mga bastos ang comment, hindi niya ito pinapansin.
may isa sa kanya sigurong nag-comment yung tungkol sa kasal. Ngayon, ang sinagot niya dito, wala po kaming ipon ni Bong para sa kasal. So, anong ibig sabihin yun? Comment down below, mga kabisnes. Yon ang sinabi niya. So, balik po natin dito sa kaso. Ang alam ko lang, ang pagkatanda ko, ang sinabi ni Ate Ninette, subukan lang niya hindi pakasalan si Bong. Bubuhusan namin siya ng tubig. Walang minention si Ate Ninette doon na mainit. Dinagdagan mo lang, Clarissa, di ba? Paano ka na naman? Pabiktim ka na naman? Andyan ka na naman, di ba? Walang binanggit mainit. Ang sinabi lang ni Ate Ninette, tubig. Yon. Dahil sino ba naman ang hindi magagalit sa iyo? Andyan ka na naman, pinapaniwala mo na naman itong si Bong na pakakasalan mo itong July, 'di ba? So, anong kaso? Yung buhusan ka ng tubig. Nasa sayo yun. Kasi ang sinasabi, kumbaga, etong sila Ate Ninette, umasa. Etong sila Ate Ninette, lahat ng kapitbahay ni Bong, nagmahal ito sa kanya, Clarissa. For your information, ayaw nilang masaktan o ayaw nilang bumalik sa dati si Bong na nalugmok sa alak at namamasura, nangangalakal dahil sa inurong mo yung kasal ninyo, hindi mo tinuloy. So ngayon, nandyan na naman, pinaasa mo na naman si Bong na this July kamo, secret wedding ang gagawin ninyo. Pero, last Sunday na nag-live ka, mayroon ka ng 3 dahilan doon. Ang sinabi mo una mong dahilan, wala kayong ipon na pera ni Bong para sa kasal. Ang pangalawa mong rason doon, kailangan ninyo pa talagang turuan si Bong kung paano maninindigan bilang isang padre de pamilya. Kung handa na si Bong at kaya na niya, doon na namin pag-usapan ang secret namin ni Bong. Tingnan mo, ang galing mong gumawa ng dahilan. Ang pangatlo po, mga kabisnes, may pangatlo pa. Pangatlo niyang dahilan, kailangan pa raw nila talagang turuan si Bong paano magtrabaho. Kung kaya na daw ni Bong magtrabaho, kaya niya nang manindigan bilang isang ama sa pamilya, tutuloy na daw nila ang kanilang sikreto ni Bong, na ang private secret daw nila ni Bong. Diba? Ang lupit ng private secret mo. Yun po ang 3 niyang dahilan. Tandaan po ninyo yan. Nandyan yan sa live niya. Hindi na yan niya mabubura. Nandyan sa live niya ang sabi niya. So, ibig sabihin, kung halimbawa hindi matutuloy yung kasal sa July, may rason na siyang 3 hinihanda niya. Diba? So, ano nang magagawa? Diba? Walang magagawa kasi may rason na siya eh. Eto pa, last February, nagbanggit din siya dyan sa live niya na siya ay kumbaga, kung sino-sino yung magiging ninang nila dalawa ni Bong sa kasal nila sa July. Ang dami nang nagpresenta, di ba? Ang dami ka nang piniling ninang. Sabi mo pa nga, wala nang paglagyan ang ninang dyan, hindi ba? So bakit ngayon, iba na naman ang rason mo itong March? Palapit yung pag-uwi mo, gumagawa ka na ng dahilan. Siguro ganito rin ang dahilan niya dito kay Laka Business na kaya hindi niya tinuloy kasi si Bong ay hindi pa marunong tumayo sa kanyang sariling mga paa. Si Bong ay hindi niya pa kayang manindigan bilang isang ama sa pamilya. Kasi yan ang sinabi niya eh, dyan sa kanyang vlog. Sa kanyang live pala, mga ka-business, di ba? So, tingnan natin kung ano itong sinasabi niyang kasukasuhan. Siguro masakit ang kasukasuhan ni Clarissang ito kay Ate Ninette. 'Di ba kasi si Ate Ninette, kahit si Ate Ninette pagsabihan mong news broadcaster, ang binobroadcast ni Ate Ninette is totoo. Ikaw, yung inangak-ngak mo dyan sa live mo, that is all lies. Kasi nungalingan lahat yung pinagsasabi mo eh. At isa pa, nananawagan ka pa talaga. Nanawagan ito, mga ka-business. Doon daw sa mga anak ni Ate Ninette, dapat nga daw, kumbaga, pagsabihan ito si Nanette, si Ate Ninette. Bakit hindi mo rin pagsabihan yung mga pamilya mo na pagsabihan ka rin, huwag kang bastos. Marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Marunong kang tumanaw ng utang na loob
sa kabisnes. Marunong kang mag-sorry sa kabisnes. Bakit hindi mo kaya sabihin yan sa nanay mo at saka sa pamilya mo? Naturuan ka rin ng magandang asal. 'Di ba? Yun nga lang doon sa komento. Ito sa pamilya ni Clarissa, bakit hindi niyo po turuan ng magandang asal itong si Clarissa? Sa comment yan. Ang daming komento dyan. Totoo naman, instead na turuan ninyo, tinotolerate ninyo itong katarantaduhan ng anak ninyong si Clarissa. Hindi naman siguro lalaki ang ulo nito kung hindi ito tinotolerate ng mga pamilya niya ba, di ba? At bakit nila pa kinokontrol si Bong pumunta doon kila ka-business o pumunta doon sa bahay nila? Ang ibig lang sabihin, sasabihin mo hindi mo kinukulong. Yan ang sabi niya sa live niya, hindi daw niya kinukulong kasi pinapabayaan daw nila si Bong. Bakit takot na takot si Bong pumunta doon? At bakit takot na takot si Bong magsalita doon? Pero hindi mo pa rin mapigil si Bong, nagsalita pa rin doon. Tumakas lang daw siya kasi magagalit kayo kung alam ninyo pumunta siya doon sa bahay niya. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, tumakas ka ba mahal ko? Ay naku, Clarissa, sana matauhang ka na. Ang isipin mo na lang, imbes ipagyayabang mo kung saan-saan, kung ano-anong ipinagyayabang mo, isipin mo na lang kung ano yung naging atraso mo sa mga tao. Atraso mo dito kay ka-business. 'Di ba? Atraso mo na sinaktan mo yung damdamin nila ka-business. Hindi po ba mga ka-business, 'di ba? Ba't hindi na lang niya isipin yun? Sa bagay, itong klaseng taong ganito, huwag kang makipagkompetensyahan kay ka-business. Kasi, malaki na sila. Malaking influencer na sila sa YouTube. Diba? Ikaw, parang ako rin. Maliit lang na influencer dito sa YouTube. Sa larangan ng YouTube. So, wag mong daanin sa gahas at sa dangas mo at wag mong daanin sa kayabangan mo. Wala kang mapupuna dyan. Ano yung mga viewers mo na against dito kay ka-business, na dati naman sila nagmahal sa ka-business, nang dahil dyan sa dila mong matamis na pinagsasabi mo dyan, na akala ng mga tao ay totoo. Diba? Wala pa yan. At saka ito bang sinasabi ng mayroon nag-comment sa kanya, bakit hindi na lang daw siya mag-for good para alagaan niya si Bong? Anong sabi niya? Pag ako mag-for good po, wala pong trabaho si Bong. Hedi wow nga. Alam mo pala walang trabaho si Bong. Bakit mo bakit mo hindi pinapapasok si Bong doon kay ka-business noon that time? So ngayon, nga ka. At wala ring pera na si Bong. Ayon kay ka-business, ang pera ni Bong ay maliit na lang doon kasi araw-araw niya itong kinukuha nung nandun pa siya. So ano ka? Nga. Winala ni Bong ito namang si Puppet, winala niya yung trabaho niya na may sahod siya 20k a month. Pa yun lang, mandun lang. Late pa kung pumasok, pasuray-suray pa. Wala naman siyang kapagod-pagod doon kung hindi sasama lang kila ka-business magsahod na ng 20,000, di ba? So sinong tanga? Eh di ikaw, Clarissa, nakapakatanga mo. Para ka na lang kumuha ng bato, pinukpok mo sa iyong ulo. Hindi ba mga ka-business? Wala ngang utak eh. So tandaan niyo mga ka-business, yon ang tatlo niyang dahilan dito sa kasal. So ibig sabihin, pag hindi matuloy yung kasal, alam na this kasi may tatlo siyang dahilan na kanya nang sinasabi dito sa kanyang vlog. At sabi niya, sa amin na lang po yun ni Bong, secret na private, leave it private for us, respeto na lang po ninyo yung privacy namin ni Bong. Anong privacy? Yung pinagsasabi mo na hindi na naman matutuloy yung kasal kay Bong, yung ang sinasabi mong, ay mahal ko kasi ganito, ganyan, ganyan, etc., 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 etc. Yan. Pagbalik mo na naman yan sa Hong Kong, iniwan mong si Bong, hindi kayo kasal, babalik yan sa kanyang dating lungga. Yung uminom, mamulot ng mga basura. Sa kalye na naman yan matutulog, di ba? Sino na naman ang pupulot dyan? Ka-business na naman. Pulutin mo, tapos itapon mo, yan, ayusin ni ka-business. Ganun lang, di ba? Wala kang kasing kapal ng iyong muka, sinungaling ka pa. Yang puppet mo,
magkapareho na lang kayong sinungaling. Ito si Bong, ubod ng kasinungalingan. Ubod ng kasinungalingan, nagmana na sa'yo, Clarissa. Sinungaling plus sinungaling, ubod ng kasinungalingan. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Maraming salamat po. Shoutout sa'yo, Ate Nenet. Maraming salamat sa iyong komento at naging content ko siya. So, please don't forget to subscribe and share my video, my reaction videos para marami pong makakapanood nito. And please don't forget to subscribe ka Business Official, Papa Dins TV and Family ka Business at ang Yang Russell po. At suportahan po natin ang aking mga co-reactors dito sa Business Official at Papa Dins TV, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Analisa Reality TV, Mamplers Channel, Karingat Turak Vlog at PLC Katangay Vlog at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. So, this is Alminda Mix Vlog. May Allah bless us all at magandang gabi dito sa Bahrain at Middle East. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Bye-bye po. See you again in my another reaction video. Mahal ko po kayo. Salamat sa aking mga bagong subscriber. I love you all.